Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng panghuling araw ng ating pong pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birhen. Kasabay nito ang pagpapasalamat sa Kanya. At ngayon ay dakilang kapisahan ng pag-akyat ng Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago siya umakyat sa langit, inutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Lulukuban sila ng banal na espiritu at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig suwan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon,
Kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Dahil inihandog ni Jesus ang kanyang buhay bilang hain sa Diyos para sa ating kaligtasan, naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaaalalahanan tayong mabuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspuson niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo, paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. At ngayon din ay nasa pagdiriwang tayo ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Matapos ang 6 na linggo na paghahanda sa mga alagad, lahat ng habilin, lahat ng mga dapat na ibigay na aral ng Panginoong Jesus ay ibinigay niya na sa kanyang mga alagad. Ngayon, nararapat na, panahon na para siya ay umakyat doon sa langit. Pero hindi lang siya basta uupo doon, kundi doon ay maghahanda siya at ipaghahanda niya tayo ng matitirhan, paghahandaan niya ang ating pagdating. Ang mga makakarating sa langit, yun ay yung mga hanggang sa wakas, sa kaduluduluhan, ay naging tapat sa kanilang mga misyon. Malinaw sa ating ebanghelyo ang paghahabilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na humayo at ipangaral sa lahat ng bansa ang kapatawaran at pagsisisi sa mga kasalanan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magsisi ka na. Kasi sa pagsisisi, nandiyan, kasunod niyan ay kapatawaran. Kailangan muna natin makita ang ating mga kasalanan, pagsisihan ito at tatanggapin natin ang pagpapatawad. Kaya ang isa sa misyon natin na wag kakalimutan ay yung tayo po ay makapagsisi. Kasi kung tutusin, ang mga alagad ni Jesus, sila ang unang naging recipient. Sila ang unang nakatanggap ng kapatawaran mula kay Kristo dahil nung panahon na sila po ay nagtakbuhan, sila ay nang iwan. Pero nang magpakita si Jesus, ang bati ni Jesus sa kanila ay sumainyo ang kapayapaan. Ipinagkaloob ang kapatawaran sa kanila. Kung kaya't ngayon, dahil sila
ay napatawad, nararapat lang din na ang ipapangaral nila ay ang kapatawaran din ng mga kasalanan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magsisi ka na. Yan. So, mission natin, no? Kaya nga, inihahayo niya ang mga alagad. Iniiwan niya. Ang lahat ng nasimulan ni Jesus, ipagpapatuloy ng mga alagad. Hindi natapos, kundi ipagpapatuloy ng mga alagad. At isa sa mga itinuturing ng mga alagad, ang mahal na Birheng Maria, na nagpapatuloy din sa paglipas ng panahon, lagi niyang ginagampanan ang kanyang misyon. Maraming titulo na ibinigay kay Maria. Pero yung mga titulong yan, hindi yan basta posisyon lang o title lang. Kundi ang bawat titulong ibinigay kay Maria ay merong nakaatang na misyon. At mamaya, susubukan natin na gawin ang misyong ito. Kaya po ang Santa Cruzan na ginaganap din bilang culmination ng Flores de Mayo, ito ay isang uri ng pangsimbahang gawain o itinatawag nating religious activity. Hindi ito pagandahan lang. Kaya kailangan din na iintindihan natin, lalong-lalo na kayo na may mga SAS, na may mga titulo na nagagandahan ng mga hindi lang damit, pati mga itsura ninyo. Misyon ang nakaatang din sa inyo ngayong araw na ito. Na sa paglakad natin sa kalye, makikita kayo ng mga tao at kahit papano makakapag-catechize tayo, makakapag-evangelize tayo at magagawa natin ang misyon kung naiintindihan natin o nauunawaan natin. Hindi lang natin basta ipinuposisyon ang inyong mga itsura. Hindi lang natin basta ibinabalandra maging ang mahal na Birhen, kundi sa tulong ng mahal na Birhen, magampanan din natin at magawa natin ang misyon natin na mas maipakilala natin si Kristo at ang kanyang mga mensahe. Kaya baliwala, no? Baliwala at mauuwi sa wala ang ganda ng isang tao kung siya mismo ay hindi nakakaunawa sa mga salita ng Diyos. Kung alam niya lang, no? Yung kaakibat ng para bang pwedeng lahat kayo nilapitan, lahat kayo pinakiusapan, pwede bang kayo ang gumanap bilang isang reyna? Pero hinihintay din ang inyong sagot, ang inyong pagsang-ayon na makikiisa sa gawaing ito ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasanta Cruzan. Maging ang mahal na Birhen, laging nagsasabi sa atin, hindi sa Kanya, kundi sa salita ng Kanyang anak. Makinig at sumunod sa Kanyang anak, hindi sa Kanya. Hindi nakasentro kay Maria ang pagdiriwang, kundi kay Kristo. Tinutulungan tayo ng mahal na Birhen para mas mapalapit tayo sa Kanyang anak. Na ang tanging hangarin din ay makarating tayo doon sa langit. Dito pa lang magsisimula ang ating prosesyon patungo sa langit. Kaya nga, no, para bang kung magpuposisyon tayo hanggang makaakyat tayo sa langit, aabot ba tayo? Baka hanggang kanto lang tayo ng Bataan, uwian na. Baka hanggang kanto lang tayo ng Cavite, uwian na. Baka hindi natin matapos.
So parang ganun din. Matatapos ba natin ang prosesyon natin hanggang makarating tayo sa langit? Kaya nandyan ang Maria, ang mahal na Birhen, para talagang kung sakaling nalilito tayo, kung sakaling naliligaw tayo, kung sakaling pinanghihinaan tayo, tutulungan tayo ng mahal na Birhen hanggang makarating tayo doon sa langit kung nasaan ang kanyang anak. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng maikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat na Jesus sa langit, humarap siya sa Ama para sa atin. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, lagi mong gabayan ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian, upang manatili silang tapat na saksi at tagapagpahayag ng pananampalataya na siyang magbubuklod sa mga mananampalataya sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, akayin mo tungo sa kapayapaan ang mga pinuno ng mga bansa sa daigdig upang matigil na ang mga digmaan, sigalot at mga karahasan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, tanglawan mo ang puso ng mga media practitioners upang tungo sa katotohanan, gamitin nila ang kapangyarihan ng media hindi para sa makasariling interes, kundi para sa kapakanan ng lahat. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, mapabilis at maging mas mabisa nawa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, salubungin mo nawa sa langit ang mga kapatid naming yumao na nananalig sa pangako ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ang lahang ito ay iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo,
Siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.